Ay, ito si Lenny, korapto. Kasi nagsusulisit at tumatanggap ng pera mula sa public. Tapos meron pa nga nun si Lenny dun sa kanyang website, 50 million pesos in total cash donation received. Sabi ngayon itong PACC Commissioner, that's graft and corruption. Because government employees cannot and are not allowed to solicit money. Sagot, bilang tunay na pink, sagutin mo yung tanong ko. Patay. Anong sinabi ni PRRD kay Lenny? Patay. Noong pinitch ng commissioner ng PACC, kasuhan yan si Lenny dahil nagsusolicit ng pera ng hindi sinusunod ang compliance ng solicitation ng government official. Nung nirecommend ng PACC na kasuhan si Mama Lenny dahil dun sa kanyang mga solicitation, anong sinabi ni PRRD? Sige, Sagot! ayaw kita maging teacher, friend. Natatakot ako. Sagot! Proud Bicolano po ako. Wala akong pake. Sagutin mo yung tanong ko. Meron akong tanong, sagutin mo. Boyet. Kaya kayo nasasabihan ng tatanga-tanga, hindi kayo responsive sa question. Okay. So, ang sabi ngayon ni PRRD, ikaw naman, komisyoner. Nasa gitna tayo ng pandemya, pagkatapos ganyan, magkakaso-kaso ka pa ng mga tao na kasama namang nating tumutulong dito sa paglaban sa pandemyang ito. Anong ginawa ni PRRD? Yung commissioner na nagpakitang gilas na gustong kasuhan si Leni Robredo at gustong ilaglag sa banga si Leni Robredo, tinanggal niya sa pwesto sa PACC. Ang ginawa ni PRRD, sinisante niya yung commissioner ng PACC na gustong idemanda si Lenny. Sabi ni PRRD, I cannot afford to have someone like that in my government. Magtulungan tayo. Mamamatay na tayong lahat dito sa pandemya na to, tas ang gusto niyong unahin, pamumuliti ka kay Leni Robredo. Nagets nyo na. Alam nyo, kahit galit na galit kami kay Leni Robredo, yung presidente namin, ilang beses pinotektahan ang nanay nyo. Ang nanay niyong tanga. So kami, galit na kami kay Lenny dahil ang kupal-kupal niya at ilang beses niya pinahamak si PRRD, pero si PRRD ilang beses pa rin pinotektahan ang nanay niyo. Di ba nanawagan siya sa House of Representatives? Do not tinker with the voice of the people. Hinalal yan si Leni Robredo na sambayan ng Pilipino. Huwag nyo nang ipa-impeach yan. Hindi nyo alam yan kasi wala kayong alam. Piece of advice para galangin tayo, huwag tayong magmumura. Wala akong pakialam, boyet! Magsabi, alam mo, para respetuhin ka na, magsabi kayo ng totoo. Huwag kayo magpaka-plastic. Miss Joey, sana ma-debate mo yung Lovely. Hindi po papayag si Lovely dahil maiihi po siya sa takot. Tataas ng standard ninyo, bawal magkamali. Pagkatapos, papaboto nyo sa amin si Lenny. Takdo ba kayo? Ano papaboto nyo sa amin si Risa Ontiveros, ang perfectionist ninyo? Tapos papaboto nyo sa amin, mga antatanga? Sino pinaglololoko ninyo, mga tanga kayo? Gusto nila perfect, puro naman mga hungha. Ang correct. Diba? Ang problema sa inyo, yung mga galit na galit sa mga Duterte, diba? Ang gusto niyo perfect. Pagkatapos sa political analyst ninyo, si Haydarian. Diba? Gusto niyo perfect. Pagkatapos ang top leader ninyo, si Lovely Granada. Diba? Tangina. Gusto nyo, perfect tayo dito. Pagkatapos ang tatanga ng mga top leaders ninyo. Diba? Huwag ganun. Wala kang maipakita si Lenny na exhibit sa lagay ng ano. Galit na galit sila no ano. Ito si Jesus Valsis. Galit na galit siya na parang nagpapakalat ng fake news. Kinembular, ineme. It is a fact that Leni Robredo wanted to be sued by the Philippine Anti-Corruption Commission, PACC, yung hawak ni Greco Bellica. Isa sa mga commissioner ng PACC wanted Leni Robredo to be sued. Why? Okay? Yung PACC, ang iniimbestigahan yan ay yung mga government officials, okay? Mga government officials na may ginagawang kalokohan. So, lahat ng officials sa executive department at lahat ng corrupt. Lahat ng appointed ni PRRD, especially yung mga appointed ni PRRD. Yun talaga yung parang gustong imbestigahan yung PACC. Naalala nyo nung pandemic, si Mama Lenny tumatanggap ng cash sa office niya. Tumatanggap si Lenny ng cash donation do sa office niya. Okay? Sabi nung isang commissioner, Attorney Luna, if I remember it correctly, ay, ito si Lenny, korapto. Kasi nagsusulisit at tumatanggap ng pera mula sa public. Tapos meron pa nga nun si Lenny dun sa kanyang website, 50 million pesos in total cash donation received. Meron pa ganun si Lenny nun. I remember that.
Sabi ngayon itong PACC Commissioner, that's graft and corruption. Because government employees cannot and are not allowed to solicit money. Kaya sabi ko gagawan ko to ng separate na content kasi I want to show you the executive order of GMA. GMA actually created an executive order nung parang first termer siya na presidente, yung pumalit siya kay ERAP. Hindi sinabi niya doon na talagang absolutely, ito ang policy ng gobyernong ito, absolutely bawal ang solicitation. Correct. Okay, nasa admin code rin naman yan bawal talaga ang solicitation. That's the general rule. Hindi po pwedeng mag-solicit ang government employees, okay, in kind or in cash. Okay? Ang exception to the rule is, pwede kang mag-solicit kapag susundin mo yung executive order ni GMA on the donation drive ng mga ng mga government offices. Ganyan, okay. So meron yung rules, yung parang kailangan magsasubmit ka ng report sa Office of the Civil Defense, ganyan, dapat ganito yung mga meron, basta mga reporting requirements usually siya. Ate, with respect naman kay Lenny, pero nahihinaan ako sa utak niya talaga kasi ang dali niyang utuin, mabait sa mabait, pero dapat hindi tanga. Hindi siya mabait. May nakausap kami sa Naga ng di ba? Oo, sabi hindi na talaga siya Hindi mabait. siya mabait, namimili siya ng kinakausap. Oo, yung nagsabi sa amin, magaling magluto. Sa magluto. Siya Ayun. So, ngayon, akala nyo lang maliit, syempre on camera, di kailangan. pero sa Bicol daw, hindi raw siya kilala bilang mabait. Mabait daw talaga yung asawa, si Jessie Rubio. Jessie Robredo daw yung mabait. Oo, pero hindi siya mabait. Syempre, nasa camera, nasa harap ng camera. Anong gusto mo, magmamaldita ka sa camera para makita ng milyon-milyon? Oo. Di? Ayun, so anyway, ang sabi ngayon ng abogado na yon, nung PACC commissioner na yon, ang sabi niya, ito kasi yung problema, hindi kasi sinunod ni Lenny yung mga rules sa pag-solicit ng pera ng government official. Kasi may mga rules kang kailangan na sundin dyan. Yung parang dapat complete, nagpaalam ka sa, basta meron ka magpapaalam ka, hindi ko alam kung parang susulat sa president or something like that. Parang gano'n Oo. If I remember it correctly na magpapa-donation drive ka or magpapaano ka para sa ganitong purpose, ganito yung gagawin, ganito yung pag-aano, emerald, ganyan. So, there are some paperworks that are needed to be put in place before ka makapag-solicit. Ganon. Pero si Bakla, Ginagawa ni Bakla. So, yun yung sinasabi ng abogado, nung taga-PACC, hindi niya nagawa yan. Okay? And pag hindi mo ginawa yan, graft yun. Ba't ka nangungulekta ng pera sa public na hindi mo sinusunod yung mga compliance na kailangan para dyan sa collections mo? Ganyan. Yung ang hindi mga government official, gigil na gigil sila maharlika sa solicit di ba? Oh, di dapat mas lalo pa dyan kasi government official. Itong si PACC commissioner, sabi niya, hindi niya sinunod. So therefore, corrupt si Lenny. Hindi sinunod ni therefore, parang may corruption issues to si Lenny, ganyan. Gaano mo kakilala si Lenny? Ikaw, Boyat, gaano mo kakilala si Lenny? Oo, basta kilala namin siyang tanga, sapat na yun. Wala kaming balak maging ka-close si Lenny. Basta kilala namin siyang tanga. At yung mga followers niya na nagtatanggol sa kanya kagaya mo, magka-level kayo ng utak. So anyway, ngayon, nung time na yon, pandemic kasi noon, 2020, 2021, ganon. Pandemic noon. So ngayon si Lenny, nagsusolicit siya ng pera, pinambili niya ng yung face mask? hindi yung mga face mask, yung mga medical supplies, yung yung overall na yung costume. PPE. PPE, yon. Yung mga PPE, ganyan-ganyan. Nagpamigay siya. At nagpamigay naman si In fairness. Nagpamigay naman talaga si Mama Lenny sa mga hospital ng PPE galing sa donation ng mga tao. So to be fair naman dito kay Lenny, meron talaga siyang mga donation drive, meron talaga siyang mga PPE, nagbibigay talaga siya ng mga kung ano-ano sa mga nangangailangan, ganyan-ganyan. Whatever it is na available dun sa office niya, whether or not it was prudent distribution of the donation, we do not know exactly. Pero at least kumikilos siya noong pandemic. Noong gusto siyang kasuhan ng PACC Commissioner. Anong sabi, Boyat, anong sabi ni PRRD? Sagot, bilang tunay na pink, sagutin mo yung tanong ko. Patay. Anong sinabi ni PRRD kay Lenny? Noong pinitch ng commissioner ng PACC, kasuhan yan si Lenny dahil nagsusolicit ng pera ng hindi sinusunod ang compliance ng solicitation ng government official. Ano sagot na, Boyet? Sagot na. Anong sabi ni PRRD?
nung nirecommend ng PACC na kasuhan Oh, si Mama Lenny dahil dun sa kanyang mga solicitation, anong sinabi ni PRRD? sige, dali. Sagot! Ayaw kita maging teacher, friend. Natatakot ako. Sagot! Proud Bicolano po ako. Wala akong pake. Sagutin mo yung tanong ko. Meron akong tanong, sagutin mo. Boyet. Kaya kayo nasasabihan ng tatanga-tanga, hindi kayo responsive sa question. Okay. So, ang sabi ngayon ni PRRD, ikaw naman, komisyoner. Nasa gitna tayo ng pandemya, pagkatapos ganyan, magkakaso-kaso ka pa ng mga tao na kasama namang nating tumutulong dito sa paglaban sa pandemyang ito. Anong ginawa ni PRRD? Yung commissioner na nagpakitang gilas na gustong kasuhan si Leni Robredo at gustong ilaglag sa banga si Leni Robredo, tinanggal niya sa pwesto sa PACC. Hindi ko po masagot. Okay, di bobo nga. Oo. So ngayon, ang sabi nga ni PRRD, bakit mo ginawa yan? Nasa gitna tayo ng pandemya. Tapos kahit naman galit na galit kayo dyan kay Leni, tumutulong eh. Ang gagawin natin. Oh. Ang ginawa ni PRRD, sinisante niya yung commissioner ng PACC na gustong idemanda si Leni. Sabi ni PRRD, I cannot afford to have someone like that in my government. Magtulungan tayo. Mamamatay na tayong lahat dito sa pandemya na to, tas ang gusto niyong unahin, pamumuliti ka kay Leni Robredo. Yun ang ginawa ni PRRD. Okay? Yun ang ginawa niya. So ngayon, sasabihin nila, ay hindi, tanim lang yan para magmukhang pogi si PRRD. You look up the history of Attorney Luna. Attorney Luna, ano lang ha, that is subject to fact-checking yung pangalan ng commissioner na yun ha. But I remember, kasi kinontent ko na to several times eh, that specific lawyer is actually a yellow lawyer. Yellow yun. Yellow, as in talaga liberal na liberal yung abogado na yun. So paano magiging tanim tao ni PRRD yun? Yellow talaga yun. That lawyer, I think, wanted to be in the good graces of PRRD, so that is why gusto niyang ilaglag si Leni Robredo para magmukha siyang gwapo kay PRRD. But PRRD did not buy it simply because hindi siya makakatulong during the pandemic. Nagets nyo na. Nagets nyo na. Alam nyo, kahit galit na galit kami kay Leni Robredo, yung presidente namin, ilang beses pinotektahan ang nanay nyo. Correct. Ang nanay niyong tanga. So kami, galit na kami kay Leni dahil ang kupal-kupal niya at ilang beses niya pinahamak si PRRD, pero si PRRD ilang beses pa rin pinotektahan ang nanay niyo. Di ba nanawagan siya sa House of Representatives? Do not tinker with the voice of the people. Hinalal yan si Leni Robredo ng sambayan ng Pilipino. Huwag niyo nang ipa-impeach yan. Di ba? Oh. Yun yung sabi ni PRRD. Hindi niyo alam yan kasi wala kayong alam. Si Mama Lenny, dami alam ni Mama Lenny, kinemerot, tas galit na galit kayo sa mga Duterte supporters. Wala naman kayong alam sa amin. Wala naman kayong alam sa decision making ni PRRD. Wala naman kayong alam sa mga policies niya. Piece of advice para galangin tayo, wag tayong magmumura. Wala kang pakialam, boyet! Magsabi, alam mo, para respetuhin ka na, magsabi kayo ng totoo. Huwag kayo magpaka-plastic. Wala ko pa, ayaw mo akong galangan kasi nagmumura ako. Tangina mo, plastic ka. Yan lang ang standard mo pag mumura para galangin. Tingin mo yung mga taong sinungaling tapos ang bait-bait magsalita. May right silang galangin. Bex, pag nangloloko ka ng tao, whether nagmumura ka o nagsisinungaling ka o fraud ka, hindi ka dapat galangin. Ang mga taong plastic, di dapat ginagalang. Ang mga taong nagtatanga-tanga, nagbibingi-bingihan, di dapat ginagalang. Ang taong nagsasabi ng totoo, kahit nagmumura pa yan, respeto yan. Ayaw mong respetuhin yung katotohanan, kaya ganun lang yung standard mo. Para galangin tayo, wag tayong magmura. Tangina, binobobo niya na kami. Pag gusto, gagalangin pa namin kayo. Diba? Walang ganun. Pag tanga ka. Doon tayo, kwentas klaras tayo dito. Wag tayong, kasi kayo gusto ninyo, tinatarantado niyo na yung mga Duterte supporters, tas gusto ninyo, papameryendahin pa namin kayo? Gagalangin pa namin kayo? Correct. Hindi. Correct. Diba? Pag mamalitin niyo yung mga Duterte supporters, maliitin din namin kayo. Ayun. Kasi kung kunwari nagpakita ng kaplastikan, bait-baitan, galang-galangan, ganito yung ginawa, emerald, gagalangin mo na yan kahit binenta niya yung Pilipinas sa ibang bansa. Sige nga. Di ba si Martin Romualdez, palasimba pa nga yan? Di nga nagmumura si Martin Romualdez eh. Gagalangin mo yan? Ina nyo. Diba?
Diyos me! Pagkatapos yung taong palamura, pinrotektahan ordinaryong Filipino, nag-pushback sa mga oligarchs, kaso mura ng mura araw-araw, bastos magsalita, ang dami pang babae, daming chicks. Ayaw niyong respetuhin kahit yung result ng kanyang trabaho, nakinabang ang maraming Pilipino. Correct. 'Di ba?